Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat natin silang sagutin. Bakit? Kasi baka-ayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagal makabayan, akal mga paninira ang matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 80 na mga comments. Nandiyan rin po si Adele Toto Balduisa. Meron siyang 55 na mga comments. Action reaction. Meron siyang 36 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 36 na mga comments. And Joliet Sunakawa. Meron siyang 31 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nasubscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Habibar. Pasalamatan natin mga-kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ronelyn Lamsen, nabigay sa atin ng 10 New Zealand dollars. Thank you so much. At saka sabi niya, shoutout daw sa kanyang hubby na si Elmer Castellano. And also thank you so much kay Duna Misayas, nabigay sa atin ng 800 Japanese yen. And thank you so much kay Juicy Kasupang, nagbigay sa atin ng 5 pounds. And also again, thank you so much kay Duna Misayas, nabigay sa atin ng 2,400 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nonoy Florenjes from Mandawi City of Cebu. Michael Vinas, Maria Mindasiplon, Luzana Narpio, Army Lagaso from Sacramento. Nandyan rin po si Jen Mirafuentes, Joselisa Moises, Ralis Carlinga, Enge Mentisa. Nandyan rin po kasama natin si Grace Gruta, Emmy Mapala, Jen Medina, Rose Guevara, Pico Faye Castle, and hi to Brian Baltasar. At syempre, i-greet natin ating po mga pinalangga na mga legends, mga senior citizen. Hello po, kumusta? At syempre, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So, pasensya no, kasi nga mga 4 days yata hindi nakapag-vlog si Sir Ivan. I am very sorry. Well, actually, naka-vacation mode po si Sir Ivan makabayan. Ang dami pong na-receive po ni Sir Ivan ng mga post, mga comment doon nga pala sa ating post makabayan sa ating Facebook account. Marami pong nag-message sa atin sa Messenger, pati nga sa ating WhatsApp makabayan. Nag-flooding po ang ating mga accounts. Na-miss nila si Sir Ivan. Lalo na ang mga DDS makabayan. Yes, hinanap po ng mga DDS si Sir Ivan. Kasi according sa kanilang makabayan, na bakit daw tayo hindi nakapag-vlog po ng 4 days kasi daw nagtatago na daw si Sir Ivan.
Takot at takot na daw si Sir Ivan Makabayan. Gonggong talaga eh. Well, actually Makabayan, meron kasi kaming relatives na bumisita dito sa amin from Canada Makabayan. So sabi niya, kasi nga gusto niya na mag-tour doon sa Cebu City Makabayan kasi nga for how many years na? How many years? Siguro mga 16 years or close to 15 years Makabayan na hindi siya nakabisita po sa Cebu City. Ganon rin po si Sir Ivan Makabayan. 'Di ba? Nung tayo po ay naging OFW doon sa Saudi Arabia for how many years? Mga 9 years Makabayan. 9 years. 9 years tayo hindi po nakabisita po sa Simala. Naalala ba natin po yung Simala Makabayan sa Cebu nga? Yung binisita po ni Inday Lustay sa Simala, doon rin po sa Santo Niño and also sa Cathedral Makabayan. So kaya nga pumunta kami ng Cebu City at saka super busy talaga Makabayan. Kaya nga hindi tayo nakita po ng time na tayo po ay mag-vlog Makabayan. Honestly, nahirapan pong humanap po ng time sa Ivan na para po makapag-vlog pero updated po tayo doon po sa ating Facebook account Makabayan. Kasi nga, kung bakit hindi ako nakapag-vlog, kasi nga, pagkatapos po namin po na lumakad Makabayan, late na po kaming nakauwi. Mga late night na, siguro mga 8 o'clock or 9 o'clock. So, lakad namin doon sa Cebu City. Kaya nga, kaya nilibot-libot namin doon ang mga tourist spots. Like for example, di ba, pumunta kami doon sa Taps, pumunta kami doon sa aquarium, at saka sa iba pa mga tourist spots po sa Cebu City. Aside pa doon sa mga secret places Makabayan. So pag-uwi namin doon sa hotel, very exhausted na. So ako po'y nahihiya Makabayan na mag-vlog kasi nga yung mga kasamahan ko doon sa kwarto, sila na po'y natutulog na. Kaya hindi po ako nakapag-vlog Makabayan. Kaya I am very, very sorry. So actually, doon po sa Cebu City Makabayan, ang dami pong nalaman ni Sir Ivan. Aside doon sa mga taxi drivers, yes, you heard it right mga DDS, mga taxi drivers. Ay yung mga nasakyan namin Makabayan, mga tatlong drivers doon, sila po'y napaka-interesado po sa politika. Sila po'y napaka-interesado po sa mga nangyari po sa gobyerno natin, pati doon sa nangyari po sa mga hearing sa Quadcom, doon sa Senado, sa mga nangyari ngayon sa update po natin Presidenteng si PBBM, lalo na tungkol po dito kay Digong. Kasi yung mga nasakyan ko na mga drivers Makabayan, sabi nila, kanila pong binoto itong si Digong. Yung tatlo mga DDS, sabi nila, binoto nila si Digong. Kasi sila po ay nabudol Makabayan. Kasi nga, sabi nila na meron ng magandang programa itong si Digong dahil po sa war on drugs Makabayan. Ngayon, bakit sila natauhan? Kasi according sa kanila Makabayan, dahil po dito po sa mga series of hearings dyan sa Senado, pati nga po doon sa Quadcom, sa Kongreso Makabayan, sila po'y unti-unting natauhan. At saka unti-unti po nilang nalaman ang pagkatao ni Digong. Di ba yung Quadcom hearing Makabayan, yan po'y ayaw na ayaw po na mangyari ng mga DDS. Kasi according po ng mga DDS, pati po ng mga Duterte Makabayan, wala dang kwenta ang mga hearings. Yan lang daw ang paninira po sa mga Duterte, paninira lang daw sa mga personalidad ng mga Duterte Makabayan. Paninira ba talaga? Paninira ba yang meron po mga nagrereklamo, meron po mga witnesses, meron pong mga dokumentong nagsasabi na itong si Digong, mga Duterte, itong si Sara Duterte ay sangkot po sa mga ginagawang hindi maganda, mga katarataduhan pong ginagawa po ni Digong sa panahon po ni Digong Makabayan. For example, sa EGK, tungkol po dito sa Pugo Makabayan at marami pang iba. Di ba marami pong nagsasabi, meron po mga pictures, mga dokumento, mga witnesses na nagsabi na konektado daw itong si Digong sa mga drug lords, pati po doon sa drogas Makabayan. Yan po ang sabi sa akin ng mga taxi drivers. Kaya sila po ay nagising Makabayan. Sila na po ngayon ay sumuporta sa ating Pangulo. Kasi according sa kanila, na siyempre si PBBM na po ngayon ang ating presidente at para po sa ikagaganda po ng ating bansa, ng ating gobyerno, dapat suportahan natin. Tingnan nyo DDS ang mindset po ng mga drivers. Kaya nga nasabi nila na hindi po maganda ang mga ginagawa daw ni Digong noon dahil po sa mga hearings. So maganda talaga po ang naidulot po ng mga hearing, like for example sa Quadcom Makabayan. Kasi marami po itong mga kababayan po na namulat po sa katotohanan tungkol dito sa kanilang pagkabulag sa mga Duterte. Lalo na kay Digong Makabayan. Saka alam niyo Makabayan, buti nilang sila po interesado at hindi po ko nagtanong
Sila po mismo ang nag-open po sa mga issues na yung mga kababayan. At sila po'y sinagot po ni Sir Ivan. Nagtanong nga sila sa akin kung bakit daw ako maraming alam mga kababayan. Bakit daw marami kong alam tungkol sa mga issues. At bakit ko daw nasagot po ang kanilang mga tanong mga kababayan. So sabi ko sa kanila, ang ginawa ko lang po sir ay doon ako nanonood po sa mga totoong mga nagbabalita. Kasi nga marami po ngayong mga naglipaan po na mga fake news gawa na mga DDS. Kasi siyempre pinoprotektahan nila itong si Digong. So para po maprotektahan nila si Digong, magpapakalat sila na mga fake news at para rin po masiraan po ang ating gobyerno at sisiraan po si PBBM. So doon po sa aking sagot sa kanilang makaban, sa kanilang mga question, sila po ay talagang natauhan. Sila po ay naliwanagan mga kababayan. So DDS, dapat ganyan po ang gagawin ninyo. Dapat hindi ninyo iligaw yung mga kababayan natin. Dapat hindi ninyo bulagin po ang mga kababayan natin. Bibigyan ninyo ng mga maling na information. Yan ba ay makatao? Di ba mga kababayan ko? And also, segue muna tayo po sa ibang balita mga kababayan. Kasi nga, nung dumating kami doon sa Cebu City, from starting point po doon sa Pier Makabayan, sa Pier 1, hanggang nakarating kami doon sa hotel, doon sa may Lahog area Makabayan, alam nyo ba, halos lahat po ng mga poste doon, nakikita ko ang mukha ni Camille Villar Makabayan. Yes, totoo yan. Hanggang dumaan kami doon sa SM area, sa SM Main, hanggang dumaan kami doon sa May Ayala, kasi nga umiiba kami ng ruta Makabayan dahil nga gawa sa Sinulog. Kasi kapag dito kami dadaan po sa mga main roads, talaga pong traffic. Super traffic Makabayan. So ang ginawa po ng taxi driver, dito kami dumaan po sa mga hindi masyadong congested yung traffic. Sa mga dinaanan po namin Makabayan, halos lahat po ng mga poste doon na daanan namin, mukha ni Camille Villar ang makikita natin. Kaya mukhang totoo po yung report na nilabas tungkol dito po sa expenses po ni Camille Villar Makabayan sa kanyang advertising expenses na umaabot na daw ng 1 billion pesos Makabayan. Di ba yan po ang kumalat ngayon na balita at yan po ibinalita po ng mainstream media Makabayan na expense daw ni Camille Villar sa kanyang advertising 1 billion pesos Makabayan. Tungkol dito po sa post po ng Pilipinas Today, inuulat ng PCIJ na gumastos ng mahigit 1 billion pesos si Las Piñas Representative Camille Villar para sa advertisements. Hindi pa man nagsisimula ang campaign period para sa midterm elections. Mukhang totoo Makabayan. Honestly, totoo lang. Halos lahat po ng mga poste ng Makabayan, ang mukha po ni Camille Villar ang makikita natin. Hanggang pumunta kami doon sa Simala, mukha pa rin po ni Camille Villar ang makikita natin Makabayan. Not just Camille Villar, mga PDP laban, si Bato, ito pong si Bongo, sila dito mismo ang may marami pong mga tarpaulins, pati nga si Kibuli Makabayan, ang dami talaga sa Cebu City kasi gusto nilang sakupin ang Cebu City Makabayan. Gusto pong sakupin ng mga DDS, ng mga Duterte ang Cebu City. Pero alam nyo ba, fake news po yung mga sinasabi po ng mga DDS na ang Cebu City ay para daw sa mga Duterte Makabayan. Yan po yung fake news. Marami pong supporter ang mga Marcos sa Cebu City Makabayan. I can assure you that. Tingnan nyo, diba yung last po dumaan po na eleksyon Makabayan, diba marami pong boto si PBBM sa Cebu City. Correct if I'm wrong. At maliit lang po ang boto, hindi po marami ang boto ni Sara Duterte sa Cebu City Makabayan. Tapos ngayon, inangkin po ng mga DDS, marami daw mga Duterte sa Cebu City. Yan po ay fake news. Alam nyo mga kabayan, during po sa aming conversation doon sa mga taxi drivers, napag-usapan kasi nila itong si Bongo. Na itong si Bongo daw, malaki daw ang nagawa kung bakit daw nag-improve yung PhilHealth benefits Makabayan. Tapos nung sinabi po yan ng taxi driver, nagulat ako totoo ba yan? Sabi niya, merong balita niyan, tingnan mo yan. Diba, merong balita ngayon kay itong si Bongo na dahil daw sa kanyang pangungulit Makabayan, nagawa nating gobyerno na i-improve ang PhilHealth. Actually, hinanap ko kagad yung Makabayan. Hinanap kagad yan ni Sir Ivan. At totoo talaga, meron pong balita Makabayan. Nung nabasa ko po yung post sa Facebook account ni Bongo, gumanon po aking tinga.
Bakit si Ivan? Kasi ang nangyari nitong improvement sa PhilHealth, credit grab niya mga kabayan. Credit grab niya at sabi pa niya dito sa kanyang post mismo sa kanyang Facebook account, sabi niya, sulit ang pangungulit, may bago at pinalawak na benefit packages ang PhilHealth. Tapos dito ko natawa, bakit si Ivan? Mismong Facebook account po ni Bongo, sabi dito, ikinatuwa ni Senator Bongo, di ba sa kanya po niyang Facebook account makabayan, bakit sasabihin dito, ikinatuwa ni Senator Bongo? Ay, ibig sabihin, meron po silang admin makabayan. Sabi dito sa balita o sabi po dito sa post po ni Bongo, ikinatuwa ni Senator Bongo, chairperson ng Senate Committee on Health, ang mga bago at mas pinalawak na benefit packages ng PhilHealth. Epektibo ngayong 2025. Kasi ang nilagay niya sa kanyang flashcard makabayan, sabi niya, solid ang paungulit. Nag-improve ang PhilHealth benefit packages. Meron check dito, ischemic heart disease from 30,300 to 524,000 na makabayan. Yan po ang coverage. Other improved coverage, ang peritoneal dialysis, saka marami pang iba, outpatient emergency care benefits, nag-improve talaga makabayan. Di ba credit grab niya? Bakit mo nasabi sa Ivan, credit grab yan ni Bongo? Naalala ba natin, nung kasagsagan po na ginawang issue po ng mga DDS, sangkatirbang mga paninira po ng mga DDS tungkol dito po sa PhilHealth makabayan, di ba sumagot po si PBBM? Sabi doon sa di ba, for example, doon po sa nangyaring series of meeting ni PBBM sa Malacanang makabayan, lagi pong naka-include sa kanilang agenda, sa kanilang meeting ang PhilHealth. At kasama doon si Secretary Ted Herbosa, sila si JPA, mga ahensya, marami pang iba, kasi nga nakafocus sila doon sa PhilHealth makabayan. Kasi nga kung maalala ho natin, di ba nag-promise po si PBBM na i-improve niya yung PhilHealth makabayan, na even though walang subsidiyang ibinigay po ang ating gobyerno sa PhilHealth, pagagandahin po ni PBBM, i-improve niya yung benefits po na makuha po ng mga member ng PhilHealth makabayan. Di ba sinabi niya yan? At doon po sa meeting po sa Malacanang, may nakita ba tayong Bongo doon makabayan? Kahit one time. May nakita ba tayong Bongo doon? And also doon po sa hearing sa Kongreso tungkol sa PhilHealth makabayan, nandun ba si Bongo? Di ba wala? Pero bakit ngayon sinasabi niya dahil doon sa kanyang pangulit makabayan, kaya daw nag-improve ang PhilHealth? Diba gunggong talaga, credit grabber makabayan? Well, matagal na ho yung gawain po ng mga PDP laban. Matagal na ho yung gawain po ni Digong ng pagiging credit grabber. Kaya kung anong ginagawa po ni Digong, kung ano ang attitude, karakter po ni Digong, yan po ang ginagawa po ng kanyang mga alipuris makabayan. Napakahilig mo lang mag-credit grabber. Ipaalala ko sa mga DDS ang sinabi po ni BBM tungkol po sa PhilHealth. For more details, let's watch this. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami ba ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya wag po kayo mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Talagang tinupad po ni PBBM ang kanyang promise makabayan tungkol ito po sa PhilHealth. Kasi nung start po ng 2025, diba that is January 2, 2025, from 3 and 4, marami po tayong makababayan po ng mga netizens nakapansin sa improvement po ng PhilHealth makabayan. At saka until now, yan po yung ibinabalita po ng mainstream media. Tanong, DDS, ano ang naitulong ni Bongo?
Diba? Ginamit niya mga kababayan para po sa kanyang pangangampanya. Krilet grabber kasi ang gunggong. Diba? Ang kapal ng mukha mga kababayan eh. Basta didis talaga, makapal ang mukha. And also, pag-uusapan natin po yung ipinakalat nila po na fake news mga kababayan. Ano yan si Ivan? Dito muna tayo po sa inauguration po ni Donald Trump mga kababayan. President Donald Trump. Kasi nga di ba nagkaroon na po ng inauguration last Monday mga kababayan. That is January 20. Yan po ang time inauguration po ni Donald Trump. Noon pa mga kababayan, lagi lang sinasabi na imbitado daw yung pamilya Duterte sa inauguration po ni Donald Trump. Pero bakit hindi natin nakita si Digong or si Sara during po sa inauguration po ni Donald Trump mga kababayan? Bakit wala din nakita doon na Digong at saka Sara? Sila ba ay tagalinis po sa CR? O sila ba ay tagakuha po ng bayad kung merong magsi-CR mga kababayan? Diba DDS? Sinungaling talaga eh. Maraming nauto yung mga DDS makabayan kasi nga diba inaasar nila si PBM na hindi daw inibitahan po ni Donald Trump makabayan. Ngayon, meron silang ipinakalat kagad po na fake news at meron po silang ipinakalat po na invitation card makabayan na inibitahan daw itong si Digong, inibitahan daw itong si Sara, pati nga yung is-iminay makabayan, inibitahan daw. Totoo yan si Ivan? Yes, meron po. Pinost po yan ni Jason sa makabayan. Ipakita ko sa inyo ang post ni Jason sa. Gunggong tong si Jason sa napakalat siya ng fake news makabayan na imbitado daw yung Isiminay. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling ito maggunggong na to at saka ipaalala ko sa inyo. Yung sinabi po, yung blank po ni KPL makabayan, yung si pambansang black eye, yung pambansang takip po yung mukha makabayan, na siya dito isa po sa napapakalat na imbitado daw yung pamilya Duterte sa inaugurasyon ni President Donald Trump. For more details, let's watch this. Buti pa po si Tatay Digong, mga ka-PL, pinagpaplanuhan di umano ni Donald Trump na imbitahin. O ano kaya ang pakiramdam ni Junior, mga kababayan? Ba't ganon? Siguro isip-isip niya. Yung dating Pangulo lang ang imbitado, ako hindi. Kasi nga, ayaw ni Donald Trump ng presidenteng bangag. Kaya hindi ka imbitado. Si Junior lang ang hindi kasi hindi imbitado. Pero ang Tatay Digong natin, baka front seat pa yan mga kababayan. At ang masakit dito kapag inimbita nila ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas mga kababayan. Ano kaya ang magiging baka matingkuling na naman si Kukak at saka si Junior mga kababayan. Teka, bakit yung pangalawang Pangulo ko nariyan? At ang ako mismo ay wala. Paano nga? Kung ibitahin ni Tatay Digong, ni Donald Trump, si Tatay Digong at si Inday Sara mga kababayan. Ito na po yung mismong sinabi ni Tatay Digong mga kababayan. Teka, sandali nag-play. Nag-usap pa kayo ulit ni body Trump mo? Ay, may plan akong tatawag. Okay. Tatawag, anong sasabihin mo? Sabihin ko, Trump, kayo ko. Ito ang tanong sa kanya, Mayor, nag-usap na ba kayo ulit ni brother Trump mo? Sabi gano'n. Reply naman ni Tatay, may plano akong ipatawag. Ito na nga yung mangyayaring inauguration ni Donald Trump, mga kababayan. Kaso nagbiro si Tatay itong bandang huli. Ano pong sasabihin ninyo kapag nagkita na po kayo ni Donald Trump? Alam mo si Tatay pala biro yan eh. Yung iba nga hindi masyado naintindihan yung sinabi niya. Yung sinabi niya po talaga, sasabihin ko po kay Trump na naiihi na ako. Yun lang yun. Pero, mga kababayan, dinaan niya po sa biro. Para nga naman, hindi masaktan si Junior na bakit siya lang ang imbitado at si Junior
tila tinabla mga kababayan ni Donald Trump. Uulitin ko kasi nga ayaw ni Donald Trump ng bangag. O, sino ngayon napahiya mga kababayan? O, di ba mga DDS? Ganyan man na klase ang pinapanood nyo ng mga vlogger, sinungaling talaga. Napakasinungaling mga kababayan. May nakita ba tayong digong doon? May nakita ba tayong Sara doon sa inaugurasyon po ni President Donald Trump mga kababayan? Di ba wala? So para hindi sila mapahiya mga kababayan, tayo na lang po ang gumawa ng picture na nandun itong si Digong. Para hindi sila mapahiya mga kababayan. Kasi nga sobra silang napaka-desperado talaga ang mga DDS. So ngayon, pahiya sila sa kanilang propaganda na invited daw ito si Digong ni Donald Trump mga kababayan. O di ba nandyan si Digong? Para hindi sila mapahiya, tayo na lang po ang mag-a-adjust mga kababayan. Tayo lang po maglagay po ng picture, nandyan po si Digong. Pahiya kayo ano? So, di ba? Tingnan yung mga ginagawa na dito mga kababayan. Ang dami lang inuuto. At saka ang nakatawa dito, at saka nakulungkot dito mga kababayan, marami kasi silang nauto po ng mga kababayan natin. Abay, ng kagad, happy kagad. At saka sinabi pa nga lang mga kababayan, na na bilang na daw yung oras, bilang na daw na naman, nandiyan na po yung bilang bilang na naman daw yung yung oras at saka araw ni PBM kasi daw naupo na si Donald Trump bilang presidente mga kababayan. Bilang na daw ang oras at saka araw ni PBM. Paano maging bilang yung araw ni PBM? Ikinuntak po ni Donald Trump si PBM kasi bibisitahin niya dito sa Pilipinas si PBM mga kababayan. Bibisitahin po ni Donald Trump kasi pag-uusapan nila ito pong panghaharas ng taga-China dyan sa WPS mga kababayan. Isa ho yan sa agenda ni Donald Trump kung bakit bibisitahin ni Donald Trump si PBM. Meron pong confirmation the other day mga kababayan. O sinong napahiya ngayon? Tapos ngayon sasabihin ninyo na bilang na ang oras at saka araw ni PBM. Nakalimutan niyo ba yung sinabi po ni Babe Sumualdez? Nalaban natin mga kababayan, di ba sinabi niya yung tungkol po kay Marco Rubio? Nalaban natin na malaki daw ang posibilidad ang maupo bilang Secretary of State ng US itong si Marco Rubio mga kababayan. Nalaban natin yan, di ba sinabi yan ni Secretary Babe Sumualdez? Nagkatotoo mga kababayan. Siya po ang kinuha ni Donald Trump, ni President Trump bilang Secretary of State, ito si Marco Rubio. At ito po si Marco Rubio, galit siya sa China mga kababayan. Siya yung anti-China, anti-Duterte rin po mga kababayan. So ngayon mga DDS, sasabihin nyo sa amin, paano magiging bilang ang oras at saka araw ni BBM? Isamantalang suportado po ni Trump, suportado po ni Rubio si BBM, suportado po ng US si BBM. O di ba? Sinong mapapahiya ngayon? Wala naman kasing kwenta yan si Digong, irrelevant na ho yan. Bakit naman siya makisiksik dito kay Trump mga kababayan? Nakalimutan ba nila sila po'y pro-China mga kababayan? Di ba nakaya talaga yung mga DDS, sila po ay diring-diri sa taga-US. Sila po ay diring-diri sa US mga kababayan kasi nga sila po ay pro-China. At sila po ay magmura lagi kapag pag-uusapan natin po yung US. Nakalimutan mo nyo ba yan mga DDS? Di ba ayaw na ayaw nyo sa mga sa taga-US? Tas ngayon, sumiksik kayo sa US. Di ba ang kapal naman mukha ninyo? Sino ang napahiya dito? Dahil lang sinabi po ni Digong na siya iimbitahan po ni Donald Trump sa inaugurasyon. Tapos ngayon, sumiksik ngayon sa taga-US, kampi daw si Trump dito kay Digong mga kababayan. Walang kwenta ho yan ngayon si Digong kasi siya po ay irrelevant. Hindi na po siya head of state mga kababayan. Hindi na po siya presidente. Hindi po makikipag-deal si President Donald Trump dito kay Digong, kay Sara. Bakit? Dito na po siya makikipag-usap sa presidente po ng Pilipinas at yan po ay si PBM. O di ba? So tama lang po na tinawag po ni PBM na liar itong si Digong. Ano yan Sir Ivan? Ito po tungkol po sa pinakalat po na fake news, paninira lang kay PBM tungkol ito sa mga blank items daw sa BICAM report mga kababayan.
Di ba? Yan po ang pinakalat nila. At saka para po ma-recall natin po yung pangyayari mga kababayan kung bakit yan nag-start. Di ba? Lumapit doon itong di ba nagkaroon po ng podcast ito pong si Basti Duterte mga kababayan doon po sa account po ni Basti. Di ba? Di ba nandun po itong si Digong, nandun po ito si Kong Ungab, si Bagno mga kababayan, at saka si Vic Rodriguez. May dala po na dokumento, ito pong si Ungab, yung pong draft report ng BICAM mga kababayan na may marami pong mga blank items. Ito po yung ipinakita niya doon kay Digong. Si Digong atat na atat kaagad, sinisiraan kaagad po si PBBM kasi daw bawal yun mga kababayan, bawal yun. At saka para po maintindihan natin, saka i-recall natin mga kababayan, ipakita ko sa inyo itong sinasabi po ng grupo ni Digong at saka ni Ungab. For more details, let's watch this. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. These are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa unprogrammed appropriations. Tanong ng kongresista, bakit nilagdaan ng BICAM members ang isang depektibong BICAM report? Bakit din anya ito ni-ratify o pinagtibay ng Kongreso at bakit umabot na nilagdaan ng Presidente ang isa umanong depektibong 2025 General Appropriations Act? Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Okay, so dyan na lang niya mga kababayan. Actually, nakita niyo naman, di ba? Nakita niyo po yung video na yan. So, di ba sinabi niya mga kababayan, I think the budget in totality na mga kababayan, hindi yan legal. Bawal niya mga kababayan. Di ba sinabi niya, I think? Meron siyang word na ginamit na I think eh. Ang ibig sabihin, hindi niya naintindihan mga kababayan or hindi siya sigurado sa batas. Kasi nga gumamit siya ng I think mga kababayan. In-insert lang po niya yung I think at saka hindi daw legal ito daw ay merong anomalyang ginawa mga kababayan para lang po sisiraan niya si PBBM. Pero ginamitan niya ng I think. Kasi nga hindi siya sigurado at hindi niya alam siguro yung batas mga kababayan. At hindi rin siya sure kung mali ba talaga ang ginawa po ng BICAM Committee mga kababayan. Diba? Tas buti na lang sumagat kagad po si PBBM kasi nga itong si Digong mga kababayan, 'di ba siya po dito nagtangka po ng siya po yung nanghihikayat po ng kudita mga kababayan sa AFP. Kasi nga 'di ba nanawagan siya sa AFP, binanggit niya na na magkudita at saka sinabi pa kanya nagagawa daw ng tawag ito mga kababayan, parang civil disobedience sa pamamagitan po na hindi pagbabayad ng buwis. Diba, gonggong talaga eh. Ganyan ba yung gawain po ng mga matitinong tao mga kababayan? Nang dahil lang po sa ipinakita po ng dokumento ni Ungab mga kababayan, nanira na kaagad. Tinanong ba nila si Ungab na yun pong ipinakita niya na dokumento, final version ni mga kababayan? Tinanong ba nila na pinala ba yun na dokumento? Diba wala? At saka unang-una, itong si Ungab mga kababayan, alam niya po yung proseso sa pag-fix po ng dokumento at saka ng budgeting mga kababayan. Bakit si Ivan? Kasi yang si Ungab, siya po ay dating chair ng Appropriations Committee mga kababayan. Yes, you heard it right. Siya po ay tinanggal, sinibak po sa pesto
ni Digong. Last 2020 mga kababayan. Naging chair yan itong si Ungab. So alam na alam niya mga kababayan. Alam na alam niya yung nangyayari. Pero gin-twist niya para meron siyang pangbanat sa Marcos admin kasi siya po dito ay nagpapaipal, siya po ay sumipsip dito sa mga Duterte mga kababayan. 'Di ba? Hindi niya ginsure kung yun ba ay pinal na bersyon, kung yun ba ay dumadaan na sa mga amyenda kasi nga siyempre dadaan ho yan sa sangkaterbang, revisions at saka amyenda makaban sa pag-aamyenda before yan magiging pinal. Pero sila po ay sinupalpal. Unang-una, before taputa doon kay sa isang senador makabayan, kasi nga 'di ba meron pong salita po ng isang senador, ipapakita ko muna sa inyo. Ito pong pagbasag. Binasag po ni Iis Bersamin at saka ni PBBM itong fake news, itong pamimiki po ni Digong, paninira ni Digong sa ating gobyerno. For more details, let's watch this. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang ulat hinggil sa mga umano'y blankong bahagi ng 2025 national budget. Pagtitiyak ng palasyo, walang pahina sa pambansang pondo na iniwang blanko at masusi itong pinag-aaralan bago lagdaan. Pinalaga ng Malacanang ang paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na blanko ang ilang bahagi ng isinabatas na 2025 national budget na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inalmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagpapakalat ng fake news o maling impormasyon ni Duterte na malisyoso at dapat anyang kondenahin bilang kriminal na gawain. Sinabi ni Duterte na sinadya umanong iwang blanko ang ilang parte ng pambansang pondo para gawing blankong tseke na maaring punan sa hinaharap. Pinabulaanan niya ng Malacanang at iginiit na walang pahina sa pambansang pondo na iniwan bago ito lagdaan at gawing batas. Masusian niyang pinag-aralan ng Kongreso at ng Department of Budget and Management ang higit 4,000 pahina ng 2025 national budget. Maingat anyang sinuri ang bawat detalye para masigurong walang programa, aktibidad o proyekto ang naiwang blanko. Hinikayat ni Bersamin ang publiko na tingnan ang dokumento sa website ng DBM para makita ang katotohanan at kumpletong detalye nito. Ayon pa kay Bersamin, bilang dating opisyal ng gobyerno, alam dapat ng dating Pangulo na walang naiiwang puwang sa alokasyon ng pambansang budget alinsunod sa batas. Nanawagan ang palasyo sa kampo ni Duterte na maging responsable sa kanilang aksyon at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Tapos ngayon, ang banat nila makabayan na wala dang official, wala dang kopya yung official gazette po ng GAA makabayan. Wala daw. Sabi lang na sinungaling doon si PBBM, wala doon makabayan. Actually, meron po na doon po nakapost po sa DBM na Wedges makabayan sa website mismo ng DBM. Talagang pinuntahan ho yan na Sir Ivan. Ginchiko doon makabayan na doon po yung official gazette kopya po ng GAA. Pero bakit sinabi po ng mga DDS wala dang official pinal po na kopya ang GAA makabayan? Di ba, gonggong talaga eh. Buti pa yung mga pro-admin vlogger, marunong po manigsik makabayan, marunong po maghanap po ng mga informasyon, marunong po maghanap po ng mga dokumento.
Yan po ay nakapost doon sa DBM. Tas ngayon, dahil sila po ay napahiya mga kabayan, so ang banat po nila ngayon, nila ni Sasurgando Sasot, nila ni Joey, nila pati nga itong si Binag mga kabayan, si Kati Binag, abay sumakay na rin po. Dito sabi po ni Joy De Viber, mga blanco sa 2025 GAA, hindi allowed at illegal. So na-post po itong si Sas, either tenga mo na lang, dapat linisin mo, or dapat total rehab na Bongbong Marcos. Mga blanco sa BICAM report pinag-uusapan, hindi sa GAA da makabayan. Tingnan nyo, gusto mong palinisan daw yung tenga ni PBBM kasi hindi daw nakinig makabayan. Kasi daw ang napag-usapan doon na blanco, ang BICAM report, hindi daw yung sa GAA. Kasi nga 'di ba ang explain doon ni PBBM yung tungkol po sa GAA makabayan. Tapos sabi pa dito, meron pong sabi po itong si Kati Binag makabayan, abay sumakay talaga eh. Alam niyo ito mga walang alam, mga gonggong, ito pong naghahanap po at saka very desperate po sa atensyon ng mga tao makabayan. Sabi niya, wait, why is E.S. Bersamin referring to the actual 2025 GAA when what if PRRD and Kong Ungab were referring to us the BICAM report? They are two different animals, right? Tingnan nyo. PRRD was referring to the BICAM report as having blanks, not GAA. So si Bersamin ang fake news. Tas dagdag pa niya makabayan ni Kati Bangag, bakit daw pinirmahan ni Escudero, ni Pu, and other senators yung BICAM report na may mga blanco? Tapos, sino nag-insert na mga amount nung GAA, nung nasa GAA, na kasi ang dumaan sa senators, yung may mga blanco da makabayan. So, nagtanong si Kati Bangag, sino daw nagperma ng final revisions po ng BICAM report makabayan, samantalang meron pa daw mga blanco. So inakasahan niya, tinanong niya bakit na pinirmahan ni Escudero at saka ni Po makabayan. Ngayon, ito pong mga DDS, 'di ba? May nagsasabi na ito daw si Bato de la Rosa ay wala daw natanggap daw na final report makabayan ng BICAM. Pati daw ito si Bongo wala daw na-receive daw na report na BICAM. Pero bakit hindi sila nagsalita ngayon makabayan? Hindi nagsalita po itong si Ruben, ito pong si Bongo, ito pong si Bato, na membro po ng PDP Laban Makabayan, tungkol dito po sa BICAM report na sinasabi nila na blanco makabayan. Bakit walang nagsalita kahit isa? So, ibig sabihin, nakita po nila yung final report makabayan. Nakita nila yung final na nirevise po na dokumento ng BICAM report. At hindi ho yan mapipirmahan ni Escudero at saka po kung merong blanco makabayan. Bakit? Yan kasi ay hindi po mababalance yung mga budget na nandun. For example, ipakita ko sa inyo makabayan, ito pong sinabi po ni Senator Gatchalian. Si Senator Gatchalian, talaga pong sinupalpal niya itong PDP Laban, at saka pati po itong si Digong, at saka itong si Ungab makabayan. Kasi according sa kanya, nakita niya mismo, chinek niya mismo yung BICAM report, wala sila nakita doon na mga blanco makabayan. For more details, let's watch this. Pero rini-review ng mga staff lahat ng mga annexes, lahat ng mga attachments, at of course rini-review rin yan ng chairman bago fina-finalize yan. So yan ang pagkaalam sa proseso natin. So posible ba mangyaring gano'n na may pipirmahan, may papasin BICAM na blanco yung mga items? Kasi kung blanco, hindi magbabalanse. Kailangan balanse yung budget balanse yung for example, yung House Amendments, yung Senate Amendments, at of course, yung final product in JA, dapat balanse yan. So, kung ang iniisip ko, kung blanco yan, hindi nagbabalanse siya. That's number one. Posible may blank item. Sa pagkaalam ko, hindi pwedeng peperma ang chairman ng blanco. Kasi ako, nag-chairman rin ako ng ibang committee. Kapag sinasubmit sa akin ng committee report, binabasa ko talaga yan until the very annex para alam ko compare lahat. So, naniniwala ako na ang chairman hindi peperma ng blanco. So, yung BICAM members, per page ang pirma nyo o yung certain portions? Depende yan sa perma kung gusto na hingin yung annex. So, ako, ang binibigay sa akin yung front page, yung detalye, tapos yung special provisions, makapal kasi yung special provisions.
So may staff rin ako na nagre-review lahat yun. So rini-review ng isang team namin yung mga papeles na pineperma. Yung sa inyo, sir, sigurado din kayo nung dumaan sa inyo yung BICAM report, walang ganong mga blanco. Sa akin wala eh. Wala pong... Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse. Yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago sila. Oh, di ba? Sino napahiya makabayan? Ano na mga DDS? Sinong sinupalpal dito? Si Ungab at saka si Digo Magabayan at yung mga DDS. Paano nyo malusutan yan ngayon? At saka kung dito po sa sinabi, statement po ni Senator Gatchalian Makabayan, bakit hindi napalabas po? Bakit hindi ito sinagot po ni Bongo at saka ni Bato Makabayan or ni Robin Hood? Bakit? Kasi totoong sinasabi po ni Gatchalian na wala siya nakita doon na blank items Makabayan. Ngayon, mga DDS, para maintindihan ninyo kung bakit ang isinagot po ni BBM yung tungkol po sa GAA. Kasi ang GAA 2025, yun na po ang final version Makabayan. Yun na po ang kanyang pinirmahan. Bakit niya sinabi yon? Kasi nga kung merong blank items, merong blanco doon sa BICAM report na hindi pa na-revise, magre-reflect ho yan doon sa GAA. Diba mismo po sinabi po ni PBM, doon lang po directly titingnan sa GAA. Kasi kung ano man ang report, kung ano man ang mga nangyari doon sa BICAM report documents na inihain po ng komitiba at saka pinagdebatihan Makabayan, magre-reflect ho yan doon sa GAA. Diba? Hinamon nga ni PBM ang mga netizen, ang mga journalist na kung siya ba ay nagsisingaling. Diba? Tingnan nyo lang po, diba? Sabi ni PBM, tingnan nyo lang po directly doon sa post po ng DBM, nandun po ang final version. Tapos tingnan nyo doon kung siya ba ay nagsisingaling Makabayan. Ngayon, pahiya ang mga gonggong, pahiya ang mga DDS Makabayan. Yan kasi ang mga napala sa mga atat-atat po na manira po sa ating gobyerno. Not just manira Makabayan. Ito kasi mga salot, no? Ito kasi mga DDS talagang gusto lang gigibain po ang gobyerno. Gusto kasi nila na malugmok po sa problema ang ating bansa. Ang kanilang mga paninira, alam niyo ba kung ano po ang kalalabasan niya Makabayan? Masisira po ang gobyerno. Hindi po si BBM, kundi ang gobyerno at ang bansang Pilipinas. Kaya nga tinatawag natin sila na salot ng lipunan Makabayan. Diba? Tinatawag natin silang salot ng lipunan kasi sa totoo lang, sila po ay totoong salot Makabayan. Sila po ay malaking problema sa bansa natin. Ang mga fake news peddlers at saka ito mga DDS. So before na mag-jump po sa next topic Makabayan, isa-rumar natin. Nandyan po si Vanciang James, Salvacion de la Cruz, Melanie Enriquez, Noel Narcida. Nandiyan po si Masking Digma, Leonardo Steliero, Aspernito, Agnes Baldovino, Hatsu John Manuel, Melanie Esguerra, Leticia Di Fernando, Haitsu Carlina Miyahara, Miles Valdez, Sarah Bertman Blanc, Erwin Sinorin. Of course, isa rin po natin si Winnie Angeles, Evelyn Garcia, Diselen David, Jesubto from Calaba, Laguna. Kasama rin po natin si Emergencia Yongko from Anchorage, Alaska, Beatriz Leiva, Apolonio Nocido, Mergentan, Shirley Fernandez, First Squad Forever, hi daw sa kanyang coworkers na nandyan, coworkers dyan sa Celine Friends Restaurant kay Ate Heidi at Wendy Bessie Vasquez from Chicago. Kasama rin po natin si Elisa Cañete from Las Piñas City, Josephine Gallego, hi Tsua, shoutout kay Rock Joyce TV from Japan at saka hi daw sa kanyang pamilya sa Karkar, Cebu. Actually, duman kami doon sa Karkar, Rock Joyce TV. Bumili kami doon ng chicharon sa Karkar. Sarap talaga ng chicharon dyan sa Karkar. At saka hi po kay Romeo Alensonorin, shoutout daw sa kanyang pamilya, kay Mrs. Laura si Alensonorin, pamilya Saniel at pamilya Alensonorin at Cortez sa Los Baños, Laguna, and Hatsu Luisito Niedo and Margie Yadao from Hong Kong. And also shoutout po kay Sports Shinobi from South Korea. Okay, so mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa mga mainit na mga issue, ipakita ko muna sa inyo yung ating good news. For more details, let's watch this. Sang-ayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdedeklara ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang napipintong pagdedeklara ng food security emergency para anya matiyak ang abot kayang presyo ng bigas.
Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na sa harap kasi ng pagsisikap ng pamahalaan para bumaba ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas, ay patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng mga ito sa pamilihan. Kaya para mapababaan niya ito, ay idedeklara ang food security emergency. Giit ng Pangulo, paraan na rin ito para maayos na gumana ang merkado nang hindi naman umaray ang mga mamimili sa taas ng presyo ng mga bilihin. Sa susunod na linggo, posible anyang matanggap ng Agriculture Department ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Una nang sinabi ng DA na ang deklarasyong ito ay magbibigay daan sa National Food Authority na magbenta ng bigas sa mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya ng gobyerno sa mas mababang presyo. Magpapalawak sa espasyo sa mga bodega ng NFA at makatutulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng palay para sa nalalapit na panahon ng anihan. The reason that we are doing this is ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit the market is not being allowed to work properly. Hindi nasusundan ang demand and supply curve dahil hanggang ngayon, kahit ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin, mataas pa rin. And so, we have to force that price down and we have to make sure that the market works properly, na walang friction cost na nangyayari dahil sa sari-sari, iba't ibang bagay. Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez ang ceremonial turnover ng Yolanda Permanent Housing Program Project sa Leyte. Kasama po sa event na ginanap sa Barawen, Leyte, ang turnover ng symbolic keys sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan mula sa 8 munisipalidad sa Leyte, Samar at Biliran kung nasaan ang mga housing project. Ang mga proyekto pong ito ay bahagi ng inisyatiba ng National Housing Authority upang mabigyan ng permanenteng bahay ang mga Yolanda survivors. Umabot sa 3,517 housing units ang ito-turnover sa mga pamilyang nasalanta po ng Bagyong Yolanda, partikular sa mga pamilyang nakatira sa unsafe o no-build zones. Sa natura pong bilang, 1,963 na ang na-award at inuokupahan na. Ang bawat unit po ay mayroong floor area na 22 hanggang 28.6 meters kwadrado na o square meters na itinayo sa 14 square meters sa lupa. Kasama sa ceremonial turnover ang paglagda po sa Memorandum of Agreement at Deed of Donation and Acceptance upang formal lang mailipat yung mga housing unit sa mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman ng mga alkalde na siyang kumakatawan sa 8 lokal na pamahalaan sa pabahay para sa kanilang mga constituent. Binigyan din naman ni House Speaker Romualdez ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng national government at mga local stakeholders sa pagtugon sa problema sa pabahay at pagtiyak na makakabangon mula sa kalamidad. Nagpasalamat din ang mga benepisyaryo sa pamahalaan. Iginit naman ni Speaker Romualdez ang kahalagahan na masiguro na makakabangon pong muli ang mga Yolanda survivor. Muli rin nangako sa Speaker Romualdez na patuloy na isusulong sa Kongreso ang mga panukala upang mapalakas ang disaster preparedness at recovery programs ng pamahalaan. Ayon naman po sa NHA, natapos na nito ang 175,728 sa target na 189,800 units hanggang noong December 2024 kasama ng 3,517 units na bahagi ng ceremonial turnover. Ang nalalabing 14,072 units ay inaasahan naman na matatapos hanggang Disyembre ngayong taon. Nasa 67% o 133,725 na mga natapos na housing units ang na-award na o inuokupa na ng mga benepisyaryo. Pabahay na hindi na mapakikinabangan dahil sa pagiging substandard, pinapaayos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Housing Authority. Pinapaayos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Housing Authority ang mga proyekto nitong hindi magamit para mapakinabangan. Direktiba ng Pangulo sa NHA, lahat ng proyektong pabahay na nasa ilalim ng ahensya na hindi naging maayos ang pagkakagawa ay kailangang magawa at matiyak na magiging matibay bago matirhan. Ganito niya sabi ng Presidente ang ginawa ng pamahalaan para sa mga nabiktima ng Yolanda kung saan ay ang mga unang ginawang pabahay ay substandard. Bukod pa
dito ayon sa Presidente ang iba pang kakulangan gaya ng sa kuryente at tubig dahil upang hindi masyadong nagamit na kanila namang naayos na at naipamahagi na nitong nagdaang Biyernes. Kaya ang target ngayon ng gobyerno, ayusin ang mga nakaraang proyekto ng NHA na hindi maayos ang pagkakagawa at gawing matibay, lalo tinaasahan ang pagdating ng mga bagyo sa bansa. Lahat ng mga NHA project na gano'n na hindi magamit ay gagawin natin ng paraan upang maging mas maganda, maging technically na matibay-tibay para maharap naman ang ating mga bagyo na inaasahan natin darating dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan ay pinatitiyak din naman ng Pangulo kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na pulido ang mga disaster resilient projects na nakalinyang gawin. Sinabi ng Chief Executive na sa huli nilang pagkikita ni Secretary Bonoan ay kanilang nabusisi ang mga proyektong nakaline up ng Public Works. Ayon kay Pangulong Marcos, nais nilang masigurong maayos ang mga disaster resilient projects na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad na maaaring tumama sa bansa. Dapat niyang nasusunod ang plano sa proyekto at tapusin sa kung ano ang naitakdang oras. Kabilang na dito mga flood control projects na sabi ng Pangulo ay dapat na masigurong maayos ang disenyo upang makayanan ng dumadalas na mga pag-ulan at mga pagbaha. Kausap namin ang kalihim ng DPWH upang busisiin ang kanilang mga pondo at proyekto. Tiyakin nila na lahat na ito, lalong-lalo na ang mga proyekto na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad ay maisasagawa ng maayos na ayon na plano at takdang oras. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating good news, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibasan sa inyo, please i-share natin ang ating mga vlogs para marami pa tayong matulungan po na mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo. Okay, so thank you so much. So i-share naman natin, nandyan po si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu, greetings from Rodolfo Ranadarbor of Tansa, Cavite. Hi to Dines Fernandez from Canyugan, Asig City. Hi to Felma Cabato from Toronto, Canada. I-shoutout natin sa Ting Abel from UK. And hi to Ashin. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Impeachment laban kay Vice President Duterte. Buhay na buhay pa. Panahon na lang ang problema dahil patapos na ang 19th Congress. Ilang araw na lang po, tapos na yan eh. Dahil tayo papunta na sa eleksyon, campaign. February, kampanya na. So, busy na ho ang lahat. Pero huwag kayong mag-alala. Ang sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. ay panahon lang naman ang nagiging problema sa ngayon. So, napakaganda ng development na yan. Dati ang sinabi niya, hindi kailangan ng impeachment, sayang ng oras, sayang panahon, laban kay Sara Duterte. Yan ang unang statement niya at kanyang opinion. Pero ngayon, ang sinasabi niya, panahon na lang ang nakikita niyang problema dahil wala nang papasok na congressman at senado kapag nag-umpisa ang kampanya. Pero ang isang magandang balita rito, dahil nagbago ang statement ng Pangulo matapos magbigay ng sariling opinion ang legal counsel, chief legal counsel na si Juan Ponce Enrile, sa social media at sinabi niyang impeachment process, rule of law ay nasa saligang batas. Kailangan niya ng pairalin, hindi yung mga petition o hindi yung mga rally. So, naniwala ang Pangulo dyan. Kaya after election, ito na yon. Kaya ito tinalakay ko, ito na ngayon ang ating pagkakataon. Lalo na kayong mga botante, kayong mga followers ko at subscriber ko, dito po sa aking mga channel, itong MA Pinoy TV at Mike Abe Opinion. Mag-i-election tayo. Ang ilagay po natin na mga kandidato ay yung sa tingin po nyo ay may kaalaman, may kakayanan at magiging neutral sa mga national issue. Hindi pumapabor sa isang pamilya o politiko o makasariling galawan. Kasi mag-i-election tayo. Ilagay natin sa balota ay yung may prinsipyo, may pag-asa, may pagmamahal, malasakit sa ating bansa. Hindi pagmamahal at malasakit sa isang pamilya o isang kaibigan. Hindi po kailangan ang ganyang politiko.
ngayong magkakaroon tayo ng eleksyon, maghahalal tayo ng mga party list congressman, senador at district congressman. Dahil po kung after election itutuloy ang impeachment, kailangan mga bagong congressman at senador ang aasahan natin. Itong mga kasalukuyang senador na identify naman, body language na kanilang ginagawa, mga statement, puro utang na loob at pagkakaibigan ang puhunan para sa paboran ang mga Duterte at si Sara Duterte. Huwag nating ibalik yan sa Senado. Huwag nating bigyan ng pagkakataong maging senador sila dahil magiging senador judges sila kapag natuloy ang impeachment after election. At ang mga congressman ganon din. Yung mga congressman na hindi maninindigan sa napakalinaw ng mga ebidensya by trial of public trust dahil sa mahigit na 600 milyong pisong hindi may paliwanag kung saan ginamit. Yan po ay korupsyon. Yan po ay betrayal of public trust. Kawalan ng tiwala ng taong bayan. Kasi kung inyong ibabalik ang komposisyon ng Senado ngayon, baka magkaproblema kayo kapag natuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte after election. Sigurado yung kasalukuyang mga senador nandyan, pro-Duterte yan. Baka mahirapan yung makuha yung 18 to 16 vote para ma-impeach si Sara. Ngayon, kung magpapalit tayo ng 12 senador, kasi 12 lang ho yung papalitan dyan. Yung 12 dyan mananatili. Hayain natin si Robin Padilla maiwan dyan mag-isa kasi ano yan wala tayong magagawa hanggang 2028 pa si Robin Padilla. Kahit anong gawin natin, nandiyan pa rin siya. Meron pa siyang natitirang 3 taon. Pero itong iba na identify, ayaw ko ng pangalanan. Alam na ninyo yan, may idea na kayo. Sino ba yung re-electionist na 12? Na kayo ay nagtutuda na baka ito maging pro-Duterte, maging pro-Sara Duterte kapag ka nagkaroon ng impeachment after election. Huwag na ninyong ibalik yan. Kasi kung ang trabaho nila ipagtanggol ang ating pinagdududahan at pinagdudahan nyo na corrupt or nagsamantala sa pera ng bayan, ibabalik nila o hindi nila i-impeach, hindi sila para sa bayan. Meron silang pinoproteksyonan, hindi kailangan. Kaya itong desisyon at sinabi ng Pangulo na ang panahon ang ating kalaban para sa impeachment process, ito yung pagkakataon. Big challenge ito sa inyong lahat, sa ating lahat ng mga butante pagdating ng Mayo. Aralin nyo, sino ba itong mga re-electionist na ito? Ito ba mga ito'y kapanipaniwala? Sino ba yung mga re-electionist dyan? Yung mga Villar, Cayetano, Tolentino, Lapid, sino ba? Bato, Bongo, ayan, ilan na 7 pa lang yan. Basta 12 po yung re-electionist na yan Bong Revilla, di ba? Yan po yung mga yan. Okay? Kailangan ba sila makabalik sa Senado? Jaime Marcos, isa pa yan. Hanggang ngayon di mo alaman, namamangka sa kung ilang ilog. Di mo alaman kung maka-Marcos o maka-Duterte o maka-sarili. Lahat. Di mo malaman Ayan po, yung mga taong yan. Aralin po ninyo. 12 yan. Kulang pa yan ibigay ko. Parang siyam pa lang. Meron pang 2 o 3 kung sino pa. Basta 12 po yung re-electionist na yan. Sila ba'y kailangan pa natin o hindi na? Sila ba'y pagkakatiwalaan kapag ka nagkaroon ng impeachment against Sara Duterte after election? Kung may pagdududa kayo sa kanya, sa mga yan, di huwag nating iboto. Ang iboto natin yung may paninindigan, may pag-asa, maninindigan sa mga isyong ito pagdating ng trial o after election. Wala na ko tayong magagawa pagka panahon. Although, sa akin pong pagkakaalam, kung meron lang sakripisyo at talagang malasakit, kasi obligasyon po ng Senado at Kongreso ang impeachment, kung anong tatalakayin. Kung inireject ng Kongreso, tapos na ang issue. Pero pag sinabi ng Kongreso na merong probable cause, merong basihan, dapat dalhin na sa Senado. At pag nasa Senado na, hindi ho dahilan ang kampanya. Dapat magtrabaho ang mga senador. Magpunta sila sa bawat araw ng hearing or trial. Hindi sila pwede makaiwas doon kasi trabaho nila. Ang harapin, obligasyon, pinanumpang sa tungkulin na kahit recess na, dapat magtrabaho sila. Dahil naman recess ng Kongreso, ay yan kanila lang rules. Hindi naman Republic Act yan. Hindi naman isang batas yan na sila recess ngayon. Yan ay calendar lang. Ginawa lang na kalendaryo o schedule, rules, under the rules ng Senado at Kongreso na nagbe-break sila, nag-holiday sila. Pero walang batas na sila inuutosang mag-holiday.
Kaya, nanumpa sila sa saligang batas, meron silang obligasyon. Kaya sa aking pananaw, isang issue pa ito. Kahit pag natanggal, ipinireward na ng Kongreso ang article of impeachment sa Senado, magkaroon na ng impeachment trial, dapat mag-trial sila. Kahit break, kahit kampanya. Trabaho nila yun eh. Dahil yung mga senador hanggang June 30, ang mga congressman magtrabaho din. Yung magiging prosecutor, yung team na prosecutor ng congressman na i-assign sa Senado kapag nagkaroon ng trial, magtrabaho sila. Dahil ang kanilang pagiging congressman at senador ay hanggang June 30 pa ng taong ito. Ayan po. Kaya, ang sabi ng Pangulo, kulang na sa panahon, pero sa akin pananaw, kung tatrabahoy ng Kongreso at Senado ang trabaho nila, walang panahon kulang. Kailangan, dapat nilang gawin. Kaya nga lang, kung talagang magiging personal ang kailang desisyon, mga congressman at senador, na iwanan na ang trial, mangampanya sila dahil gusto nilang maging congressman at senador, wala tayong magagawa ron. Pero, obligasyon nilang trabahuhin yung kaso kapag nasa kanila na. Yan po. Kaya mga kababayan ko, vote wisely tayo. Huwag natin iboto po yung PDP laban, huwag natin iboto po yung mga Duterte, huwag natin iboto po yung mga pro-China. Kasi sila po ay problema dyan sa Senado, mga kababayan. Dumagdag sila sa problema ng bansa natin. Sila po ito yung nagpapabagal po sa pag-unlad ng bansa natin, mga kababayan. Okay? So anyways, kasama rin po natin si Philip Esquivel from San Diego, California. Nandiyan rin po si Teresito Lu, Milagros Banes, Boboy Elmido Costin Sadugyo. Kasama rin po natin si Testo Maliwan, Jenky Arellano, Elvia Arcimizo, Apple Nas, Nonchalant. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Percy Shalana, Lisa Dakotanan Candido. Isyara rin po natin si Nonsky Pasamonte, Lorina Palge, Marina Columa, Ivy Alfonso, Catherine D. Mendoza, Hanso Cecil Kitchenet. Nandiyan rin po si Agida Cunanan, Elsa Hoffman, Rosale Cartera, Hatso Merna Borromeo, and Hatso Rijak Alvarez. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat sa pagbibigay mo po sa amin ng isa pang magandang araw. Panginoon, bago namin sumulan ang araw na ito, ipagtatapat namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan laban sa iyo. Patawarin mo po kami at linisin mo kami. Panginoon, mula ngayon, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Inilalagay namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Inidalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.